tinapos na ng Senado ang kanilang Senate hearing sa SBSI. Kung napanood niyo kanina, yun na yung last hearing nila patungkol sa SBSI. Pero kahapon, naglabas na din ng statement ang DOJ na nagsampa na rin sila ng mga kaso. Sinasabing 21 cases ang isinampa nila laban sa ilang mga opisyal ng SBSI. Isinampa nila ito sa Surigao City Regional Trial Court. Pero ayon na kay Justice Secretary Boying Remulla, nire-request nila na mailipat ito sa Manila para nang sa ganon, magkakaroon ito ng fair trial. Dahil nababahala sila na kung sa Surigao gagawin yung paglilitis, maaaring magkaroon ito ng mga impluensya. Dahil siyempre, taga doon yung mga akusado. And at the same time, natural, meron silang mga koneksyon doon. Kung kaya, ang hiling ni Justice Secretary Boying Remulla, mailipat sa Manila yung kaso. Meron na tayong 22, ano ba? 21 cases. 21 cases filed already. Sa Surigao, final muna. Qualified trafficking in persons, facilitation of child marriage, solemnization of child marriages, and child abuse. So, meron na tayong cases na final ng ating prosecutors. But it's just the beginning. Kasi marami pa itong angles na dapat ma-fill dito. And of course, sabi ko, preliminarily filed in Surigao because eventually we believe that the cases should be tried here in Manila or in another venue where the interest of justice will not be affected by people who may want to interfere in the process. In court, Senyor Aguila et al. Maraming pangalan no? Basta they're all from Sitio Kapihan, Northern Siring, Socorro, Surigao del Norte. And they're still at large. Cases have been filed. And we expect them we expect the courts to issue warrants. And then there are still 4 people who are still detained at the Senate up to now. Yan, basihan yan. Ang tawag niya sa amin, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Kung paano sila gumalaw na ang bata ay kanilang ginamit sa iba't ibang pamamaraan. At kung paano nila tinraffic ito mga to. I think that, yun nga, ang kasabihan dyan talaga, Latin. Res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Yes, the NBI is still will render another report to us about this. Dahil nga we have asked them to look into it again. Kasi initially sila yung unang nagdemanda, di ba? June pa lang nagdemanda sila, walang nangyari. Dahil marami nakikialam sa kaso. Kaya nga, sa tingin namin, hindi na magtatagal ang kaso sa Surigao. Kasi sa karanasan natin, ay maraming gustong makialam sa kaso. Kaya kailangan dalhin dito. So kanina nga sa pag-conclude o sa pagtatapos ng Senate hearing, binasa rin ni Senator Bato de la Rosa yung inilabas ng Prosecutor's Office ng Surigao na kung saan nagpalabas ito ng warrants of arrest dun sa mga akusado. Kabilang dito si J. Renz Kilario or alias Senyor Aguila at 12 pang opisyal at miyembro ng SBSI. Ito ay sa kasong isinampa na sinasabing qualified human trafficking. Hindi pa kasama dito yung mga kaso tungkol sa forced marriage at sa child abuse. Yung arrest warrant na isinerve kanina sa kanila ay para sa kasong qualified human trafficking. Pag sinabi kasi natin qualified human trafficking, ang involved dito ay yung mga taong below 18 years of age o yung mga minors. At ang magiging parusa nito ay life imprisonment. At sinasabi nga na parang 8 or 9 counts of qualified trafficking ang isinampa laban dito sa kanila. Tapos parang 8 counts din ang isinampang kaso na sinasabing child abuse at 4 counts naman ang para sa kasong facilitation of child marriage. Kaya ang total lahat ng kasong kakaharapin nila ay 21 cases. At lahat ng ito, dahil ang concern dito ay mga minors, ang parusa dito ay life imprisonment. So kumbaga, kung mahahatulan sila, matatalo pa yata nila yung haba ng sentensyang ibinigay kay Janet Napoles na 150 years. Dahil kung 9 counts dun pa lang sa qualified trafficking
At maximum halimbawang ibibigay sa kanila na life imprisonment of 40 years, 40 times 9 counts, 360 years na yun. Para lang yun sa qualified trafficking. Meron pang child abuse at child marriage. So talagang kahit patay na sila, nakakulong pa rin. So kumbaga, sobra pa sa habang buhay ang pagkakakulong na mangyayari sa kanila. Kung napanood ninyo yung last Senate hearing kanina, ako talaga habang pinapanood ko yung kanina, na-high blood talaga ako. Dahil kitang-kita doon kung paano magsinungaling, lalong-lalo na itong si Senyor Aguila at yung isang dating pulis na si Bontad. Alam nyo, kung ganito yung pamamaraan ng pagsagot nila, pag nasa harap na sila ng korte, wala na. Talagang talo na sila. Talagang makukulong na sila ng habang buhay. Kasi doon pala sa Senate hearing, ang mga sagot nila, hindi ko po alam, hindi po totoo yan. Puro ganun yung mga sagot nila. Okay sana sumagot ng ganun kung ito ay supported by evidences. Kaso wala silang maipakita o masabi man lang na mga ebidensya na sumusuporta dun sa mga sagot nila. Nakakainis pakinggan at panoorin yung Senate hearing kanina. At si Jayran Esquilario naman, ibang-iba na siya kesa nung sa unang Senate hearing na ginanap, na kung saan parang nagmamakaawa siya doon, parang pinapalabas niya na batang-bata pa siya para pagbintangan siya ng mga ganong klaseng gawain. Pero kanina sa Senate hearing, ibang Jayrans ang nakita ko. Mukhang palaban na Jayran Esquilario. Kumbaga siguro parang na-training or tinuruan ito habang nakadetain sila sa loob ng Senate building. Kasi kanina talagang sumasagot na siya. At meron pa siyang mga sagot tulad ng na dapat daw ang tanungin nila yung mga magulang ng mga bata. May sinabi rin siya na dapat daw ang tatanungin ay yung finance officer nila. So gano'n na siya sumagot ngayon. Pati yung boses niya nag-iba na rin. Lumaki na parang mamang-mama na. Yun nga lang, hindi pa rin talaga niya maitago na talagang nakadepende siya lagi kay Mamerto Galinado, yung Vice President ng SBSI. Kasi nung tinatanong siya ni Senator Francis Tolentino ng mga ilang katanungan, tumitingin siya kay Mamerto. Kaya nga sinasabihan siya lagi ni Senator Tolentino na sa kanya humarap si Jayrans at huwag dun sa kanyang katabi. Dun pa lang sa mga kilos na kanina, halatang halata na talagang tama yung sinasabi ni Senator Bato na itong si Senyor Aguila ay isa lamang figurehead ng SBSI at ang totoong leader nito na sumusursur sa kanya para iutos lahat ang mga gusto niyang ipautos ay itong si Mamerto. Nakakatawa na nakakainis, lalong-lalo na kung sinasabi niya na siya ang presidente ng SBSI. Tapos kapag tinatanong siya tungkol dun sa mga nangyayari sa loob ng SBSI, ang mga sagot niya ay hindi niya alam o hindi totoo yan. Pwede bang ganun? Pwede ka bang maging presidente na hindi mo alam ang nangyayari sa organization mo? Napakatanga naman ng mga naniniwala sa kanya kung ganun yung mga pangyayari. Dahil para ano pa na nakaupo siyang presidente ng SBSI kung wala naman pala siyang pake sa kung ano-anong mga nangyayari doon sa loob ng kapihan. Ang kinabiliban ko lang talaga, grabe ang loyalty nila sa loob ng kapihan. Talagang wala silang nilalaglag at hanggat kaya nilang pagtakpan ang isa't isa ay ginagawa nila. Ganon katindi ang loyalty nila sa loob ng kapihan. Ibang klaseng brainwashing ang ginawa yata sa kanila. Kasi kahit ipit na sila, pinaninindigan pa rin nila yung pagsisinungaling nila. Na kahit sa harap ng Senado, ginagawa pa nilang mga tanga yung mga senador. Kaya tama lang talaga na dapat na mabuwag na itong kapihan at bawiin na ng DENR yung agreement nila patungkol sa Pacbarma na ibinigay nila dati sa SBSI. Para lang sa gayon, mapaalis na sila dun sa kapihan at mabuwag na ng tuluyan yung samahan nila. Dahil kung hindi, tama nga yung sinasabi kanina sa Senado, hanggat hindi sila nabubuwag, patuloy ang magiging operasyon nitong SBSI at patuloy na makakapag-brainwash pa sila ng mga bagong recruits nila. Ito rin yung kaso na sa tingin ko ay first time ko na nakaramdam na kung saan 100% ako na gusto kong mahatulan itong mga opisyal ng SBSI ng life imprisonment. Talagang hindi lang nakakapikon kung hindi nakakagalit yung mga palusot at yung mga pagsisinungaling na mga sinasabi nila. Well, sa palagay ko naman talagang mahahatulan itong mga opisyal ng SBSI na sinampahan ng mga kaso. Dahil unang-una matitibay yung mga ebidensya ng prosecution at marami silang mga state witnesses na makapagpapatunay na totoo lahat yung mga aligasyon laban dito sa mga opisyal na ito. Ngayon, maliban dito sa 3 kasong isinampa ng DOJ laban dito sa mga taga-SBSI, sigurado ako madadagdagan pa itong mga kaso. Dahil hindi pa kasama dito yung mga pagkamatay ng mga bata na ayon nga kay Senator Hontiveros ay umaabot sa halos 200 na mga bata at sanggol ang namatay dito sa loob ng kapihan. Plus of course, yung mga alegasyon ng rape, lalong-lalo na sa mga minors. So sigurado ako, dadami pa ang mga kaso laban dito sa mga opisyal at miyembro ng SBSI na ito. Nakakaawa lalong-lalo na yung mga sanggol na namatay sa loob mismo ng kapihan.
Kumbaga, namatay sila dahil yung mga ina nila na mostly minors ay hindi man lang nabigyan ng sapat na aruga katulad ng mga prenatal services nung ibinagbubuntis nila yung mga sanggol nila. Tapos, wala ring sapat na medical care, lalong-lalo na dito sa mga batang ina kapag ka nanganganak sila. Kaya hindi nakapagtataka na napakataas ng incidence ng mga deaths ng mga infants doon mismo sa loob ng kapihan. Dito pa lang, grabe na yung mga pinanggagawa nila sa loob ng kapihan. Hindi na talaga ito isang organisasyon o samahan. Isa na talaga itong kulto. Isang kulto na walang pagpapahalaga sa buhay ng tao. Talagang inexploit nila ang mga members nila. Even dun sa sinasabi nilang mga contributions na ibinibigay daw ng mga miyembro nila, ay hindi naman pala ito mga contributions, kung hindi mga forced contributions na sa bawat kinikita ng miyembro nila, may porsyento ang mga naghahari sa loob ng kapihan. Kaya sana nga mabuwag na sa lalong madaling panahon ang kultong ito sa loob ng kapihan dahil walang puwang ang anumang klaseng kulto sa mundong ito. Lalong-lalo na itong SBSI na isang kulto na ginagamit pati yung mga bata para sa mga pansariling interes nila. And I hope magising na yung mga natitira pang miyembro sa loob ng kapihan at magsalita sila kung ano talaga yung mga totoong nangyayari dun sa loob ng kapihan at makipagtulungan sila sa ating gobyerno para maparusahan itong mga taong ito at para na rin sa katotohanan at katahimikan ng mga naagrabyado doon sa loob ng kapihan. Kaya laking tuwa ko rin na sa pagtatapos ng Senate hearing na kung saan nilift na nila yung pagsasite nila ng contempt dito sa 4 na opisyal ng SBSI, kasama na dito si Senyor Aguila, ay siya namang paglabas ng warrants of arrest para sa kanila. Sa kasalukuyan, makakalaya na sila sa pagkakadetain nila sa Senado. Pero, malilipat sila sa kustodiya ng NBI at doon na sila ikukulong habang dinidinig yung mga kaso laban sa kanila. And this time, malabo na makakalabas pa sila ng kulungan dahil ang kasong qualified human trafficking ay non-bailable. Kaya wag na silang umasa na makakalaya pa sila.